Mga kapuso, patuloy ang paglakas ng Typhoon Goring habang kumikilos patimog sa dagat sa silangan ng Cagayan. At dahil sa bagyo, nakataas ng signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan at sa extreme eastern portion ng Isabela. Ayon sa Pag-asa, magtatagal pa ang bagyo sa dagat kaya posible pa itong mas lumakas at maging super typhoon sa mga susunod na araw. Magandang hapon po. Ilang lugar sa norte ang nakabantay na sa hagupit ng bagyong Goring na inaasahan daw na magiging super typhoon. May wind signal number 3 na sa ilang lugar sa Cagayan at Isabela. At mula sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine. Pia, Ivan, nakadeploy at nakastandby ng mga rescue personnel sa iba't ibang mga bayan dito sa probinsya ng Cagayan sakaling kailanganin na maglikas ng mga residente mamayang gabi. Mag-aalauna ng hapon, bumuhos ang ulan sa mga bayan ng Lalo, Gataran at Abulog sa Cagayan. Pabugso-bugso naman ang ulan at hangin sa bayan ng Santa Ana. Matataas ang alon sa dagat. Kahit pinalilikas na ng LGU ang mga nakatira sa tabing dagat, may mga residente na natili. Hindi pa po kami umaano ma'am kung darating po yung mga kagawad na magsasabi ma'am na maglikas kami. Lilikas na po kami. Hinihintay lang namin yung signal sa barangay pag sinabi talagang lilikas na kami. Sa datos ng Santa Ana MDRRMO, halos 3,000 ang dapat lumikas. Kung kailanganing mag-forced evacuation, nakastandby ang mga otoridad. Malakas na rin ang ulan sa Calayan, Cagayan. Ayon sa kanilang MDRRMO, nakahanda na raw ang rescue teams, mga gamit, food packs at iba pang supply kapag lumakas ang bagyo. 10 bayan sa Cagayan ang binabantayan ng PDRRMO dahil sa banta ng flash flood, landslide at storm surge. Ang ilang lugar sa Silangang Isabela nasa wind signal number 3 na rin nitong umaga. Kung kailan ramdam na ang pag-uulang dala ng bagyo. Sa Batanes, inabisuhan ng mga residente, pati mga opisina ng gobyerno na isecure ang kanilang mga bubong. Matataas na raw ang alon sa eastern portion ng probinsya. Wala nang biyahe patungong Itbayat Island. Ang biyahe naman pasabtang island, tuloy, pero mahigpit na binabantayan ng Coast Guard. Pabugso-bugsong ulan ang nararanasan sa Ilocos Sur. Umapaw na ang ilog sa pagitan ng bayan ng Sigay at Gregorio del Pilar. Nawala ng kuryente sa 2 barangay sa Banayoyo. Ivan, sa ngayon nakahanda ng mahigit sa 10,000 na food packs na ipapamahagi sa iba't ibang mga bayan sa probinsya ng Cagayan. Samantala, pinag-iingat ng PDRRMO ang mga residente sa banta ng flash flood at landslide, especially kung magtuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan. Ivana? Jasmine, nitong mga nakaraang bagyo, mga nagdaang bagyo, sina Egay, Falcon at yung hanging habagat, naapektuhan din ng malubha ang lalawigan ng Cagayan. Kumusta? Meron pa ba silang mga supplies dyan? May matutuluyan pa kaya yung mga apektado, mga evacuation centers? Actually, tama ka nga dyan, Ivan. Actually, yung mga lugar na mismong tatahakin din ngayon ni Bagyong Goring, yun mismo yung mga lugar na tinahak din ni Bagyong Betty at ni Bagyong Egay noong nakaraang mga buwan. 1 month actually yung pagitan. And sa ngayon, mismong ang nagsabi PDRRM o ganun din ng provincial government na bago pa itong Bagyong Goring ay nakaposisyon na lahat yung mga supplies na kailangan mula sa DSWD at maging sa provincial government, especially doon sa may part ng Calayan Islands na kung saan ang hirap noon napasukin kapag merong mga bagyo at maging sa may Fuga Islands. Bukod sa mga food packs, Ivan, ay may mga nakadeploy na rin doon o nakapreposition na rin doon na mga rescue personnel. Doon naman sa mga evacuation centers o yung mga posibleng puntahan nila in case na sila ilikas, ay nakaredy naman yung lahat, Ivan, dahil actually sa ngayon naman ay kahit papaano nakarecover naman na ang karamihan sa ating mga kababayan na sinalanta ni Bagyong Betty at ni Bagyong Egay. Ivana. Naku, kapit mga kapuso dyan sa Cagayan. Ingat po kayo. Ingat ka rin at maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Arestado ang isang traffic constable sa Quezon City na nanutok umano ng baril matapos maistorbo umano ang kanyang pagtulog. Nakatutok si James Agustin. Nagmamadali pumasok sa isang compound ng 3 lalaking nahulikam sa barangay Pasong Tamo, Quezon City mag-alas 10 kagabi. Matapos ang halos 1 minuto,
Kasunod na nila ang isang lalaki na may dalang baril at nakatutok sa direksyon kung saan pumunta ang tatlong lalaki. Naaresto ng QCPD Station 14 si Recto Barasi Jr. na isang MMDA constable. Pagdating nga doon sir sa area, nakita nila na may hawak na baril itong suspect natin sir. Kaya siya inaresto. Naingayan itong suspect natin sir at lumabas nga nung bahay niya. At doon nga sir ay nilabas niya yung baril niya at tinutukan itong mga complainant natin sir. Kwento ng mga biktima, nakatambay sila at nagkukwentuhan sa labas ng bahay ni Barasi. Yung kasama ko po is pumulot siya ng styrofoam at binali. Tapos lumabas itong suspect naman po ay lumabas at sabi na, ano ba, nakakabulabog kayo, ang iingay nyo, gusto nyo bariling ko kayo dyan. Humingi pa po kami ng pasensya. Napatakbo raw sila sa takot pero sinundan pa rin sila ng suspect. Nambubulabog po sila. Natutulog ako kasi pagod ako sir. May kumalabog sa gate ko na ano. Kaya yun sir, alumpangatan ako sir. Nabawi sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Nang i-check ng pulisya ang lisensya, expired na. Hindi rin sakop ng lisensya ang pagbibitbit ng baril sa labas ng bahay. Maharap ang suspect sa mga reklamong grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa tansya ng isang oil industry source, madaragdagan ng 20 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng diesel. Ang gasolina naman posibleng hindi gumalaw ang presyo o posibleng tumaas ng 40 centavos per liter. Kung matutuloy ang oil price hike sa susunod na linggo, 8 sunod-sunod na linggo nang tumataas ang presyo ng diesel. Ang increase aabot na sa kabuang mahigit 13 pesos kada litro. At sa gasolina naman, mahigit 9 pesos per liter na ang dagdag matapos ang 7 sunod-sunod na price increase. Pinapadetalye ng Makabayan Block kay Vice President Sara Duterte ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022. Ay kay Makabayan Block member, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kailangan ipaliwanag ni Duterte kung saan kinuha ang 125 million pesos na confidential funds ng kanyang opisina noong 2022 at kung paano ito ginastos. Wala raw kasi ang naturang pondo sa 2022 national budget. Sabi ng Makabayan Block, hinihintay nila ang report ng Commission on Audit tungkol dito. Sa budget hearing noong isang araw, sinabi ng COA na kakasumiti pa lang ng OVP ng mga dokumento kaya pinag-aaralan pa ito ng komisyon. At kapag kumpleto na raw ang datos, pag-aaralan ng Makabayan Block ang posibleng paghahain ng mga reklamo kabilang anila ang impeachment complaint laban kay Duterte. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Vice President Duterte na bukas sila sa investigasyon ng COA tungkol sa confidential funds ng OVP. Sabay buwelta na hindi raw siya dapat magpaliwanag kay Castro na nagtahi-tahi lang anya ng mga alegasyon laban sa kanya at kanyang opisina. Sasagutin daw ni Duterte sa investigasyon ng COA at sa budget hearing sa Kamara ang mga paratang sa kanya at sa OVP. Sabi pa ni Vice President Duterte, sana raw ang maging masaya si Castro sa pag-iisip nito sa pagpapa-impeach sa kanya. Gumuho ang gilid ng isang bundok sa Tiboli, South Cotabato dahil sa lindol. Humambalang sa kalsada ang mga nabuwal na puno at kawayan. At ang mga motorsiklo naghanap ng ibang ruta. Nagkabitak-bitak ang ilang kalsada at napunan pa nga ang pag-uga ng ilaw sa bahay ng lumindol. Sa General Santos City naman, nahulog sa sahig at nabasag ang mga panindang alak at canned milk ng isang negosyante. Nabasag din ang kanilang salamin. Magnitude 5.5 na lindol ang naramdaman sa ilang bahagi ng Mindanao kaninang madaling araw. Sa ngayon, patuloy pa rin daw ang isinasagawang assessment sa mga lugar. Arestado sa Parañaque ang isang lalaking nagpapanggap umanong tauhan ng NBI na ang modus daw, takutin ang mga biktima na may hit o watchlist entry sa ahensya. Nakatutok si John Consulta. Agad sinunggaban ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Anti-Organized and Transnational Crime Division ang target nila nang makumpirmang hawak na niya ang marked money. Nakasuot pa ng NBI jacket ang 70 years old na suspect na si Wilfredo Reyes.
Nahuli si Reyes itong Biyernes sa labas ng isang kainan sa Parañaque nang tanggapin niya ang pera sa kanyang biktima. Ayon sa NBI, nagpapanggap ang suspect na isang mataas na opisyal ng NBI. Di umano, tinatakot niya ang mga biktima na meron silang hit o nasa watchlist ng NBI. Kunwari, tutulungan niya yung ating victim na maalis ang isang hit sa NBI clearance. Pero peperahan lang niya ito. Nakuha sa suspect ang isang peking NBI ID, badge at baril na walang permit to carry outside of residence. Naglabas din ng certification ng NBI na hindi nila empleyado ang suspect. Patong-patong na reklamo ang kinakaharap ng suspect na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Inaalam na ng NBI kung mayroon pa bang ibang mga biktima sa ginagawang modus operandi ng suspect. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sasabay ang bagyong Goring sa long weekend bago ang pinaghahangdaang pagbabalik eskwela. Ang mga paghahanda sa bagyo at biyahe sa probinsya, tinutukan ni Bernadette Reyes. Ang City of Pines tila City of Rain din ngayon. Pero kahit maulan, inaasahan ng Baguio City na maraming turista ang aakyat lalo't long weekend. Kita nga sa mga pangunahing kalsada sa Baguio ang bigat ng trapiko. Makulimlim at maambo naman kanina sa Kasiguran, Aurora. Dahil sa bagyong Goring, bawal munang maglayag doon, pati iba pang mga aktibidad sa dagat. Ilang barko ang nakidaong na rin sa Kasiguran Port para hindi mapuruhan ng husto ng bagyo. Sa Batangas Port, nag-ikot ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard ngayong huling Sabado bago ang pasukan. Inaasahan doon ang dagsa ng mga magsisiuwian. May passenger assistance desk para alalayan ng mga pasahero. Ini-inspeksyon ng bawat bagahe, pati mga dokumento ng mga bibiyahe. Tiniyak ng PCG at ng Batangas Port na hindi overloaded ang mga sasakyang pandagat. Ayon sa PCG, posibleng mas dumami pa ang mga bibiyahe bukas hanggang Lunes. We have already more or less mga 100,000 no, na pasahero, inbound and outbound yan. Kanselado muna ang leave ng mga tauhan nila habang naka-heightened alert hanggang September 1. Sa Davao City, hindi pa man pasukan, marami na ang commuters. Kaya sa Martes na mismong unang araw ng klase, daragdagan ang mga bus kapag peak hours. May mga augmentation bus service naman sa mga rutang maraming pasahero. All major roads in Davao City, lalo na yung may mga schools na mga major roads, as early as 5:30 in the morning, we are already deploying traffic aids and mga traffic enforcers to assist motorists, not only motorists but also pedestrians. Asahan din daw na makakabigat sa daloy ng trapiko ang mga construction sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Alamin naman natin ang update sa bagyong Goring mula kay Anjo Pertiera ng GMA Integrated News Weather Center. Anjo. Magandang hapon, Ivan, at magandang hapon mga kapuso. Nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan at sa extreme portion ng Isabela. Nakataas din ang signal number 2 naman sa eastern portion ng Isabela at ng Cagayan, pati na rin sa northern portion ng Aurora. Samantala, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, ilang bahagi ng Cagayan, kabilang Babuyan Islands, northern at central portion ng Aurora, probinsya ng Quirino, iba pang bahagi ng Isabela, mga probinsya ng Apayao, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga. Nakataas din ng signal number 1 sa Abra, pati na rin ang eastern portion ng Ilocos Norte, Pulilio Islands, eastern portion ng Benguet at ng Nueva Ecija, kasama rin dyan ang Calaguas Islands. Huling namataan ang sentro ng Typhoon Goring sa layong 145 kilometers east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Kumikilos yan patimog. Batay sa forecast track ng Pag-asa, kikilos pa southeast ang bagyo bukas at pa east-northeast naman sa Lunes. Dahil magtatagal ito sa dagat, sabi ng Pag-asa, ay posible pa itong lumakas bilang maging super typhoon. Patuloy na palalakasin ng bagyong Goring ang habagat na patuloy na magpapaulan sa ilang lugar sa bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa Northern Luzon dahil sa bagyo. Posible po yan na maranasan hanggang sa Lunes. Maganda pa rin tayo sa posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maulan din sa Southern Luzon hanggang sa Lunes dahil naman po yan sa habagat na patuloy na inahatak ng bagyong Goring. Sa Metro Manila mga kapuso, mataas din ang tsansa ng ulan kaya huwag kalimutang magdala ng payong.
Habagat din ang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng Visayas. Asahan naman ang mas maayos sa panahon sa Mindanao pero maghanda pa rin tayo sa posibilidad ng mga thunderstorms. Ako po si Andrew Pertiera para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maaasahan anuman ang panahon. Abangan! Diarrhea outbreak sa Caramoan, Camarines Sur. May ilang residente ng nasawi. At Alden Richards, nakarelate daw sa bagong challenging role niya sa Magpakailanman. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras Weekend.